Ano po sa ating mga kapatiran sa Norway, Singapore, Hong Kong. We prayed hard for you there and abroad, mga kapatid. Amen. And I believe that God is still there. Ganun po sa ating kapatid dito po sa Itziman San Mateo at ang mission, Alicia, Barangay Salvacion. So thank you for the leading of itong graduating katapos po ng evangelism mo. So, pag-pray natin na sila po ay magtapos itong mga lemans kasi marami ma-absent sa mga lemans. Pagka mag-absent ka, mag-i-extend ng taon. By next year, iwan ko lang, meron tayo pang leman. I-require ko na lang, aating kayo ng training po dito sa Santiago, sa Alicia. Training ng leman. Ano? Tama-tama, may training na tayo dito eh. Hindi madali itong mga alas dos, lemans training. Sa pagtitrain po ng lemans ay maraming gastos at saka puhunan ng pawis. Hirap sa pag-aaral ng lemans. Ngayon, libre na nga. Awa-awa pa yung mating. Ayan. Ang lemans training po ay pwede ka maging pastor, pwede rin magiging preacher, pwede ka rin magiging church worker. Kaya meron tayong lemans training. Ito po ay ating po tinuturo. Pero maraming kami mapsig, maraming kami wala. Itong taga-Alicia ay laging presente. 10 attendance, 2 absent. Ang taga-San Mateo, 10. 6 mga absent. Wala. Kaya itong mga taga-San Mateo eh. Okay, dito po tayo sa ating Bible. Sa libro ni Psalmista David, chapter 12. Psalm chapter 12, verse 6, 7. Nandito si Apo. Ito si Apo may pinakamatanda dito. Okay? 59 years old yan. Sige, tayo. Okay. Ayun si Apo, hindi ako makatakdil ka. Dito, ilukanin natin mamaya. Sige, dito po tayo sa 6, 7 ng Psalmistang David, chapter 12. Sa verse 6, sabay natin basahin hanggat sa 7 lamang. Sa verse 6, go. The words of the Lord are pure words, as silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation. Forever, O God Almighty. Salamat Panginoon sa iyong mga salita, mga nabasa. Salamat po, Diyos, sa special number. Salamat din, Ama, sa mga kapatiran na on time. And I pray, O God, to bless them, to bless us. And thank you sa lahat ay i-bless mo ang mensahe upang magkaroon kami, O Diyos, ng joy at kagalakan at matag kami panampalataya according to thy grace. I pray, O great God, hindi lang po yung mga on-time po rito, kundi ang mga kapatiran sa ibang bansa. I pray, Father, na bigyan mo sila ng wisdom at tumatag ng pananampalataya sa magitan ng mensahe na yan ay sila ang mahamong magpatuloy maglingkod na ihasik din ang iyong salita dahil ang iyong pagdating ay malapit na, O Diyos. Dalayan ko, O Diyos, na bindisyonan mo ang bawat isa at ako ay walang kalaman at wala akong kaya magsalita ng isang magitan lamang ng biyaya at pagtulong sa iyo dito. I pray, Father, gawin niyo po ang tuturo ay yung po bigyan ng wisdom. Ang mga bata na magkaroon ng wisdom na matuto sila sa iyong salita. Thank you, Father, sa lahat. In Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. Lahat po magsupo. Dito sa Psalm 12, 6 down to 7. Okay? Basahin po ang sabi ng Bible sa 6. The words of the Lord are pure words. Yung pure ay Ilocano na padasal, na testingan. At kaskasti nga saan nagbalbalik. As yet, kaya sa unidad. Kaya as silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. Iti silver nga mangmang tayo nga agapo iti daga, wino silver nga dadapilan iti hinto, wino dagiti.
may sangagamon nga nabarok talaga. Kaya nasubok mo iti makumpuna nga subukan nga apoy. Kaya dahil silver, kaya ano ka, tinag nga rugi. Tapos di kasta, agbalin nga puho nga silver. Kaya dahil sa ti Diyos, mas higit pa yung dahil silver nga naluto ti apoy. Dahil sa ti Diyos, uri saan nga iluto, napagasan ti ako nga tiyempo, saan nagpagpaliw sa utos. Yung ti silver agbalin. Yung ti silver, mabalik ang makuha ko. Ha? Tayong bagay, ti Bible, iti 7. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them. O ako indulin mo. Kaya, ingkay inan na dam. Dahil ito'y nga sao nga nagbalbalik. Kaya dahil ito'y nga sao, oreg, lipas na doon yung narasyon, ang nanayon pa rin. Dahil ang sao. Iso dahil tati sao ni Apo Diyos. Ngayon kayo, dalit at ta. The title of this message, The Holy Bible. Inasantuan ang kasuratan. Ngayon sa kabay, tayo iti nasantuan ang kasuratan kas title, dahil yung mensahe, tayo yung 5 review. Iti lesson tayo, iti June 23, 2019. Kunalan tayo. At datayo iti Bible na pagtungtungan, ang nagamin, tinasantuan ang kasuratan. Kaya inadan tayo ng konsensya, kunada ijay na iso timanggay, iti authority, nga mga iturong, itintay pa nagdiag kumanga na pinpintas tayo ng dito'y daga. Ngayon, kuna ni Apo Diyos, ti konsensya, na ayon sa Titus, chapter 1, verse 15, ti konsensya, may sa anarugit, nga banag ang mangiwan-wan tao. So, ano konsensya at pagbabasiham, nga magnakay, ti pagaytan ni Apo Diyos, saan nga undas namin, narugit da ito'y konsensya, na ayon sa Titus, chapter 1, verse 15. Dito 1 Timothy 4:2. 1 Timothy 4:2. And it was seared with a hot iron. Kaya nga sa ni seared, may sa nga namarkaan tilandok nga bumarbara. Ngaminta, dahil unada nga ugali. Na ayon sa 1 Corinthians 8:7, na iruwang kadagitilag dadawa na di Diyosen. Nga nanganda kadagisida na idaton. Ken iti kadawyan, iti tradisyon ti tao, nang nangruna nga impatid ti tao, ngimit isao ti Diyos, nga saan nga tukaw kanuman. Dahil dati tanda ka na natin, 1 Timothy 4:2, may isa nga na imarka iti landok, nga pumudpudot, nga iso dayta kunada nga tradisyon, adi tradisyon wino kadawyan, anya gamit ti example ti kadawyan, 1 Corinthians 8:7, anya di jay, agidaton da iti makan iti di Diyosen, naghiladawang nga saan nga balin nga idaton. Tayo ti gapo na babae ti panalangin, ang yaman ti Diyos, daw sa niya ako, di taraon nga ata kalatay, saan nga balin idaton ti nagdadawan. Dito ang tingin. Ulitin ko. Iti konsensya, hana mabalin, nga iso ti mangilit kalatayo. Okay? Saan nga mabalin? Kung may panggap iti kunada nga kadawyan na tradisyon iso pagbasihan tamo magnatay pagkatan na Diyos saan lang nga mabalik. Anya nga iti kadawyan na yan. Kas data iti verse 3, 1 Timothy 4. Ngay pagpalit dati panakiasawa. O dam ti mo ipagpalit ng mga asawa. Si Majan. Sige. Ang ka mga asawa agserbi ka ni Apo Diyos. Kaya nagawa ko iti 1 Timothy 4:3. Nga iparpalit natin panakiasawa, isunod nga ni Adan di may sana, pinalisan ni Apo Diyos di babae. Noon ni Apo Diyos nagplano, kompleto, mga ititao ka plano, bawasa, di mabalik na. Diba? Ni Father, ako kasama na, di ba takabalin na ragi? Maganda yes, di ba? Mabalin na, tas gano'n, sumunod mo mabalin na, di ba? Magilang mabalin na. Okay? Wala, hindi na samto na kasuratan. Hamot mabaling nga iti church, or a man-made nga ginawa ti tao, nga minta ti standard unreliable because man is involved. Man is, ayan ti tao niya, narugit sa ako ti Diyos. Ti tao narugit sa ako ti Diyos, saan nga mabaling nga i-involve ti tao, nga agaramit kapilya, para isutigay tayo, iti panagserbi iti Diyos sa sinigya. Iti Colossians chapter 2 verse 8.
Kaya nga ni Apo Diyo, ito po si Apostol Pablo, nag-warning. Babae ti sao ni Apo Diyos, winarningan na, nagiti filosofiya. Philosophy iso ti guide. Kamot mabalin, iti philosophy iso ti mga guide ka tayo. Kami, kuna iti philosophy, iti Colossians chapter 2 verse 8, aganad kayo, dilakit ta adamang, awan kada kayo. Gapo iti filosofiya, ken makalilaw masarsarita na takwa, asaan mamayan nurot kin Kristo ang pagayatan na. Aganad kayo kadagito nga filosofiya. Aglada, aganad kayo mo kadagito yung nakadawyan na tradisyon ti tao. Anya ti annadan tayo kadakwada, aganad tayo kadagito yung sursuro, saan nga tugma isursuro ni Kristo. Kaliwan po. Na-review tayo kapatid, review. Inadal tayo. Iti naglabas, review lang po ito. Iti young people, the Bible is a collection of blank books. 1. Young people. 2. 3. 4. 5. Out. Adults. The Bible is a collection of blank books. 1. 66 books. 1.0 young people. So, the Biblia may isang collection na naunong na 66 books. And it was then divided into 2 major sections. What are they? Young people. 1, 2. Old Testament and New Testament. 1, 2, 3, 4, 5. Divided into 2 sections. Ano yun? Yan, tanong sa mga. Ang tanong ko, divided into major sections. What are they? The Old and the New Testament. They are divided into 2 major sections. Okay. Wow! Tama naman sila. And the Old and the New Testament. Okay. The Lamb of God, na ayon sa Romans 10:17. The Lamb of God. Okay? The Lamb of God, Roma 10:17. Isa sa mga 3 panawagan sa Bible. Meron tayong 3 panawagan sa Bible. Ano yun? Adult. 1, 2, 3, 4, 5. Out. Young people. May 3 panawagan po. Itong tinutukoy na panawagan dito sa libro. Meron 3 panawagan dito eh. Okay. 1. The Bible scriptures, word of God. Okay. 2, 1. Ang panawagan po dito sa librong ito, the Bible, the Word of God, and the Holy Scriptures. Okay? Pag sinabing the Word of God, isumot lang na doon. The Holy Scriptures, isumot lang natin. The Bible, isumot lang natin. Okay? May bisita po tayo. Ito, mensahe mo naman po kung yung pangalan ng bisita. Alang-alang sa mga bisita, mayroon kami kasing lesson na karaan. Ito po ay dahil ito may isang review kadagigyan dahil Sunday. Okay? Iti panawagan iti nga libro, Biblia. Genesis, ito'y, inganat to'y, Bible. Dili ko nada nga scriptures, dili by chapter. Dili ko nada nga word of God, dili by word. Okay? Para maawatan tayo. Okay? So, for Christians, only the Lamb, only the Lamb, the Word of God, is the unchanging authority for faith in practice. What's that? For Christians, only the Lamb. Adults, 1, 2, 3, 4, 5. Adults, young people, 1. For Christians, only the Lamb. The Word of God is the unchanging authority for faith in practice. Adult, the Bible. Hindi nakaransang diya. The Bible. Ti Biblia isulayan ti pagbasbasyan nagiti Kristiyano. Nga dahito yung nagbalbalaw nga authority kin pagmati, ngayon tayo mag-practice.
isu dayta ti guide tayo saan na filosofiya, saan na church, saan na tradisyon. Right? Manay. Inadar tayo naglabas. Mano nga tawag nga inaramid da iti Bible. Adults. What? Mano nga tawag nga naaramid iti Bible. 2, 3, 4, 5. Hindi kasama si Christian Panginoon. Pero kasi pag nakasama sa sister, kayo na rin. Young people, what? 1,600 years. 3, 1. Delikado, bayad kayo 100. I have it. Na sila. Final naman. Final to, wala na Okay. 1,600 years in the making ang naaramid ti sao ti Diyos. Pagbasihan, simula kini Moses to John the Baptist. Computing man ang generasyon. 1,600 years. Hindi na-accomplish ti Bible. Okay? How many men nangaramid da iti Bible? Sino nangaramid ti Bible? Mano nga men? Iti adult. What? 40 men. 43? 40 pastor. 40? 40 men. Mali. Adult. Young people. 1, 2, 3, Pastor. 4. 40. Ha? 40. 40. 40 men of God. 40. 1, Ano din? 2. Mali. 40 different men. 40 different men. Mali. 1, Ano 2, lugar o? 3, 40 men. 40 Men. holy men. Magkaiba yung holy men of God sa kamen. Oh, agbabawas kayo, huwag kayo agbabawas. Dahil yan, tinisurat lang tayong sumatan. Okay, 1,600 years na aramid tinasantuan na kasuratan simula kay Moses as to John. Ngayon, manong nga tao ay kay 40 holy men of God. Hindi pwedeng 40 men. Okay, magkaiba yung holy men of God. Sa Old Testament, anong lingwahe na gamit? Adults, 1, 2, 3, 4, 5, Greeks, okay. Greeks, okay. 3, 2. Sayang people naman. Manunga niyang lingwahe ng New Testament. 1, 2. Nakarecite ka na? Hindi pa. Wala pa. Ha? Hebrews, mali. 1, 2, 3. Greeks. Okay, 4, 2. 3, 2 tayo. 2. Panghuling tanong. Okay, panghuling tanong. Panghuling tanong. Bayad kayo. Okay. Ito ang tanong. Mantik example iti tradisyon. Adult. 1, tradisyon. 2. Adult. 1. Tradisyon. 2. 3. 4. Panagatan, Pastor. Ha? Panagatan. Ako pa hindi dumiba dyan. No, dahil ito dito sigurado na naman na. Okay, panagatan. Panagatan, di sa'yo. Talaga yung mga siyang linya. Panagatan, example iti tradisyon. Di ba panagatan? Naka-exam din? Bago dito yan, may sakit ka ng isang tigay. Di, 4, 3. Naabak ti adults, bayad kayo. Ano ti, saan niyo ano? Di ba daw yung 100? Tay. Tayo ulit. Parang utang. Sa susunod, ha? Sige. Dito natin yung topic natin ngayon. Hindi kayo tao sir-serve na gamit nung kasi nyo ha. Kita nyo ha. Psalm chapter 12 verse 6 to 7. Iti Matthew 24 verse 25. Iti back up verse. Ilokan mo dito, doon ka na makawag Tagalog ito. Okay? Kuna na ito. Ada ti na makaawat ti makawag ito.
Ay, pala. Sige. Kailangan Tagalog, Ilocano. Kasi meron hindi makaintindi rin ng Ilocano. Okay. Una, ang sabi po ng Psalm 12, 6, 7, binakatan po ng Matthew 24, verse 25. Yung pong Matthew 24, 25, heaven and earth shall pass away. Yun po nakalagay dyan sa 24, 25. Ang sabi na Psalmistang David, chapter 12, 6 down to 7, ang salita ng Diyos ay subok na. Isaw ti Diyos na patasin. Makukaw man tilang tindaga, hindi sao. Ha, makukaw. Kaya dadya, teta. Kaya, dadwa nga, inara tayo text. Pero marami tayong backup verse, pero isa lang ang kukunin natin o dalawa. Psalm 12, verse 6, nauto. Ang meron lang sa atin, ayan, the King James, 1611 version. Bakit? Ano bang mayroon dyan sa RSV? Maraming tinanggal sa King James version, marami pong tinanggal din sa NIV at pinalitan ng bago. Anong example? The virgin birth. Tinanggal ko yung virgin. Ang nilagay doon, the woman gave birth. May pagkaiba yung virgin birth, magkaiba rin po yung the woman gave birth. Okay? Ayos mo ano? Ganun din po sa the Good News Bible. Mayroon pong pagkaiba rin. Kaya, i-example lang yun. Umabot po na 1,000 years, ay 1,000 words na tinanggal sa King James Version at pinalitan po ng bago. Na hindi po pwedeng gawin yun. Kasi sabi ng Bible, huwag kayong magtanggal at magdagdag. Kaya tayo magpapaliwanag, yun lamang po mayroon sa banal na kasulatan. Kaya, itong Biblia na 1,000 years na na-accomplish without span of year, yun po ang nakalimutan basahin ng mga tao o ang mga tagalipa. Hello? Yun po ay nakalimutan basahin. The Holy Bible. Ako sasabihin mo, anak ka ng Diyos, hindi ka marunong magbasa, hindi mo mabasahin. Pastor, hindi ako marunong magbasa kasi English yan. Meron naman yung paano? Anong lingwahe ka? Batanggina. O meron naman Batanggina na Bible. Basahin mo yun. Yan na. I-interpret ko yung nakakalam sa English. Kung mayroon pong hindi natin maintindihan sa English, magbasa kayo ng mababang lingwahe. Pero sa English version pa rin tayo mag-rely. Kasi marami pong mga English version na hindi kayang gawin atin. Hindi ko kayang abutin itong mga mababang lingwahe. Malawak kasi ang English version. Kaya sa English pa rin tayo mag-rely ko. Ang kahulugan ko yun kung hindi natin naiintindihan. Okay? Why do we need the Bible? Bakit kailangan natin ang Biblia? Bakit kailangan natin? Okay? Umuna ang puntos. 1 Peter 2:2. Basahin natin sa 1 Peter. 1 Peter 2:2. Anong nakalagay po sa umuna ka Pedro 2:2? And newborn babes, decide the sincere milk of the word, that you may grow. Amen. Kaya, mahalaga pala kung bakit kailangan natin ang salita ng Diyos. Dahil sincere milk, kailangan po spiritual growth, physical growth. Kung ang bata 1 month old, 2 months old, kailangan nila ang gatas physically. Sa bagong panganak spiritually, kailangan niya rin po ang salita ng Diyos na gatas. Yes. Kasi ang salita ng Diyos ay lahat mayroon po dito. Pagkunaan mo, pastor, saan mo parang masasabi? Kasi ang salita ng Diyos kaya supply ng pangailangan ng physical at spiritual. Dahil ang salita ng Diyos makapangyarihan, maraming milagro nangyari sa salita ng Diyos, hindi natin maintindihan ang spiritual. Mantay mauawalan ng tao, tinaga. Kaya, sincere milk kailangan natin. Physical, kailangan natin ng gatas. Alam mo na, ano pa pakain sa bata na 1 month, 2 months, 3 months, simple gatas. Alangan ang karne, alangan naman yung mga buto-buto, alangan naman yung mga angер nga, balato. Hindi. Ang kailangan po nila, gatas. Okay? Sa spiritual naman, kaya ang unang puntos, the Bible is our spiritual book. Ang salita ng Diyos, the Holy Bible,
Iyon po titaraon, ti na spiritual na pagkain natin upang tumangginda iti pamati. Nga iso dayta, iti problema kadag iti pananampalataya. Handa nga timpangkin nga pamati. Hindi sila tumibay sa pananampalataya. Nanatili pa rin meron ang kailang pagkain. Dahil sila po hindi nakikinig. Pagdating po sila pumunta sa simbahan. Yes, come on. Right. Man. Walang nakikinig. Right. Yes. Tanong ko yung people na naman. Baka nakalimutan na naman. Ilang taon ang pagitan ng Malakay sa Matthew? 100 years. 300 years sama? Hindi gusto. Ano? 400 gusto. Sakto o may kulang? Nag-aalakan tayo. Wala, siguro din mo mabuti ka pa. The Bible is our spiritual food na ayon sa 1 Peter 2:2. Hebrews 5 verse 12 down to 13. Backup verse. 1 Corinthians 3 to Psalm 19 verse 10. Ito po yung mga backup na ang katawan ito kailangan niya ang gatas. Yung banal na kasulatan kailangan niya rin po ang ating spiritual food para lumago tayo sa pananampalataya. Okay? Sa pangalawang puntos, sa Hebrews 4:12. Hebrews. Buksan natin sa libro ni Hebrews. Hebrews 4:12. Ano nakalagay sa Hebrews 4:12? For the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Okay. The word of God is quick and powerful. The Bible is our spiritual sword. Pangalawang puntos, tinasan ko na kasulatan isuday kati spiritual sword. Bakit naman spiritual sword? Inakapan po Ephesians 6:17. Kaya ang Biblia, mahalaga sa bawat mananampalataya. Wala pong mas matibay na armas kundi ang salita ng Diyos. Man. Bakit? Yung granada, bomba, o anumang klaseng armas sa lupa, kaya ng patawin ng katayin ng katawan ito. Pero hindi niya kayang idamay ang soul. Samantalang ang salita ng Diyos, sabi po ng Bible sa 12, ang iwanan naman piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Kaya niya pong abutin yung pagitan ng soul at ang espiritu, kaya niya pong tusukin. Dahil ang salita ng Diyos ay katulad po yung matulis na espada na kaya pong sapukin pati yung nakatira sa katawan nito. Maliwanag pa. Kaya mga kapatid, the Bible is our spiritual sword. Man. Man. Pero yung may mga pastor, may mga preacher, may hawak ng oral disingko. Protection. Wala. Hindi alam. Bakit pastor? Bakit? Ang salita ng Diyos hindi niya kaya pigilin ba itong mga physical na intruder o itong mga taong gustong pumatay ng tao? Bakit? Hindi ba kaya ng Panginoon pigilin nyo? Hindi. Bakit? Hindi ba kaya ng Diyos pigilin yung ganyan na tao? Kung ikaw sasaktan, ikaw papatayin. Hindi ba kaya ng Panginoon nyo? Malimang kung hindi niya kaya, ayaw ka mag-ibig tayo ng arma. Yung kaya pa rin ng Panginoon nyo. Ewan ko lang. The Bible is our spiritual sword. Bakit kailangan natin ang banal na salita ng Diyos? Dahil ito yung ating spiritual food. Bakit kailangan natin? Kasi ito po ang ating spiritual sword. Kailangan natin ng proteksyon. Sa 1 Thessalonica 4:18. 1 Thessalonica 4:18. 1 Thessalonica. Ibasa 1 Thessalonica 4:18. Wherefore comfort one another with these words. The word of God is our comfort. Ang salita ng Diyos ay the comforter. Bakit? Walang pagkaibang salita ng Diyos. God the Father, God the Son, the Word of God, and the Holy Spirit. Itong tatlo, isa rin yan. Kung basahin mo yung Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. May panag po. The Word of God is our comfort. Comfort. Hindi alak ang pang-comfort. Hindi sigarilyo. Maraming mga men, pag may problema kay misis,
uminom ng alak, pagpapulugan. Mababaw na reason yan. Pinanggalitan ni Mrs. Ayan. Diba, amen, kuya? Alam nyo, yung papanggalitan ka ni Mrs. yung problema yan. Bakit? Panalain mo sa Panginoon, ano yung problema? Ang Panginoon ang titibag sa Mrs. niya. Ayusin niya ang puso niya. Kung ayos ang puso niya, hinihingi. Yan. Diba gano'n? Amen. Kaya, the comforter, the word of God. At ang panghuli. Psalm 119, 105. Libro ni Salmistang David. Psalm 119, verse 105. Anong nakalagay dito sa Psalm 119, verse 105? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Bakit kailangan natin ang salita ng Diyos? Kasi po ang salita ng Diyos, siya po ang ilawan ng aking paa at ang liwanag ng aking landas. Yes. Kung kailangan mo ang ilawan, salita ng Diyos, ang lampara unto my feet. Amen. And a light unto my path, ang liwanag ng aking mga landas. Salita ng Diyos ang kailangan mo. Bakit? Ang salita ng Diyos, pinag-aralan natin. Ang langit at ang lupa ay mawala. Pero ang aking salita nanatili ng wakas. Hindi nagbabago ang kanyang salita, hindi rin tumatanda, kundi forever. Kaya ang salita ng Diyos, agnanayon na sao. Mapungaw man niliti at dahil titaga. Hindi sao matagina. Dapat tumatay yung salita ng Diyos. Ang nanatili, importante basahin ng mga tao. Kasi may nagbabawal kung basahin ang Biblia. Ang ministro lang na kayo, hindi dyan ano ka. Hindi huwag yung basahin ang Biblia. Naliwanag mo sinabi ng Bible, search the Scripture. Sumkimati mo basahin, pinasan ka ng kasulatan. Tawain, kasulatan. Ibagana kung sino ang kada kayo. Kung sino niya ang kada kayo. Kung sino kayo, yan. Mabayad ni Saul ng salita ng Saul, magitan ng salita ng Diyos. Ay sinasabi sa atin, malalaman natin kung sino kasarapan ng Diyos. Kung sino ang Diyos sa iyo sa buhay. Kaya magandang basahin ang banal na kasulat. But don't ever rely to your wisdom to interpret what the meaning of the Bible. Mag-rely po rin tayo sa kapangyarihan ng Holy Spirit, the author of the Bible. Amen? Hello, amen young people? Amen. So, may asawa na anak? Bakit di ka nag-iingin eh? Kung si young people ay mga 13 years old pataas. Ilang taon ka na? 50. Akala ko 9 years old, bakit kung paano sa pa? Okay. Then, yun lang. Mga panig. So, maliwanag po mga kapatid, meron tayong 4 na puntos. Why do we need to read the Bible? Why? Bakit natin kailangan? Bakit kailangan natin ang banal na salita? It will give spiritual food, spiritual sword, comfort, and at the same time, it is our lamp unto my feet with a light unto my path. Amen. The only basihan ng Kristiyano ay ang banal na salita. O God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Salamat Diyos sa mga lahat ng dito ngayon, Ama, na laing hamunin mo sila sa iyong mga salita na kami po lagi, O God, tumatag ng pananampalataya according to the grace. I pray, O great God, na bendisyonan mo po ang bawat isa na untang. Hamunin mo po mga ngayon nang dumating na manatili mo Diyos ang kailang katapatan. Sa sunod na mayroon pa ng bang ay magtatapat sila. Ganun din po mga bata na lumagok pa ng palataya ang mga bata sa magitan ng mga salita. Dalayan ko Diyos na i-bless mo bawat isa. Dahil hindi po Ama, we commit ang blessing, take care of the blessing na parating. Ikaw lang po ang aming pag-asa at ang aming pong sandigan na magkaroon kami ng tagumpay o blessing sa magitan ng biyaya. I pray, O God, use men ang mga tao na ginagamit mo ay prepare. Nagbigyan mo sila ng maliwalas na puso na ang kanyang puso ay sa iyo. Bless mo, O Diyos, hindi lang po dito sa barangay, hindi lang sa Matyo, hindi O God, ang Alicia, mga members do. I pray, Father, na ingatan mo rin sila
Salamat sa lahat. In Jesus Christ I pray. Amen. Amen. God bless.